Magandang gabi muli mga kapatid. Sa gabing ito ay ating gawain ng panalangin. At sa ating magsimula sa ating gawain, tayo ay manalangin. Manalangin. Amang Diyos, banal na dakila at makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin Panginoon sa inyong kabutihan sa buhay ng bawat isa sa amin. Maraming salamat sa pagkakaloob ng mga pangailangan, sa kalakasan na meron po kami. At muli sa isang malayang pagkakataon upang kami ay makalapit sa inyo sa pananalangin. Pinupuri ka namin sa inyong dakilang biyaya na patuloy sumasagana sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Aming panalangin sa gabing ito, patnubayan niyo po kami at naway yung dakilang pangalan ng may taas at mabigyan ng kapurihan. At ng ito aming dalangin, pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ating pagpapatuloy, sa ating gawain sa gabing ito, sabi nga po sa huling mensahe na ating narinig, sabi nga ni Pastor Collado, meron tayong kaibigan na hindi tayo iiwan. Diba? Kung merong mga kaibigan natin na tayo ay nag-fail sa kanila o sila ay naging fail sa atin, merong isang kaibigan na sa ngayon ay kaya nating panghawakan na kailanman ay hindi niya tayo iiwan. Ito na ating Panginoong Jesucristo. Awitin po natin, what a friend we have in Jesus. What a friend we have in Jesus, all our sins and grief to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Love we trials and temptations, is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful, who will all our sorrows share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Are we weak and heavy laden, cumbered with a load of care? Precious Savior, still our refuge. Take it to the Lord in prayer. Do thy friends despise, forsake thee? Take it to the Lord in prayer. In His arms He'll take and shield thee. Thou wilt find a solace there. Thank you very much, Brother Dudes. Tayo nagpapasalamat sa napakagandang awit na ito ay nagtuturo sa atin na ang pinakatapat, pinakamalapit, hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan, na kaibigan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Ngayong gabi ay ating ifo-focus ang ating atensyon
sa pag-aaral muli ng patungkol sa pananalangin. Ito ay nagbibigay sa atin ng kaunawaan na sana mas malalim patungkol sa pribilehiyo natin at tungkulin na laging dumako sa trono ng Panginoon sa pananalangin. At ngayong gabi, ang titingnan natin ay iba't ibang lugar na doon nanalangin ang ating Panginoon. The places where Christ prayed. Isa sa ministry ng ating Panginoon nung nandito sa lupa ay ang manalangin. Siya ay nagturo, siya ay nangaral, siya ay nagpagaling, nagpalayas sa mga demonyo, sa kanilang inaalihan ng mga tao. Ngunit ang isa na makikita natin ay ang kanyang pananalangin. Nakita po ito ng mga alagad at gusto ng Panginoon na makuha nila ang ugali ng Panginoon, ang eksperyensya ng Panginoon, upang pagkatapos na sila ay magsimula o alis ng Panginoon, magsimula na sa kanilang gawain, at sila ay natuto na rin na manalangin, sapagkat meron tayong kasabihan na totoo na walang panalangin, walang pagpapala. Kung kukunting panalangin, kukunting pagpapala. Kung maraming panalangin, mas maraming pagpapala. Bagamat sa katotohanan, kahit hindi ka manalangin, ang Panginoon ay mahabaging Diyos na mayroon pa ring ibinubuhos sa atin na pagpapala. Ngunit hindi kasing ganda, hindi kasing sagana na pagpapala na ipinagkakaloob ng Panginoon sa mga tunay na nananalangin. Sapagkat ito ay inaasahan ng Panginoon, ito ay kalooban ng Panginoon na tayo ay laging manalangin. At ngayong gabi, titingnan natin ang 3 lugar na doon ang Panginoon nanalangin at ano yung focus, ano yung unique na panalangin niya, ano yung background kung bakit siya ay nanalangin. Yun pang titingnan natin ngayong gabi. At ang una na lugar na mababasa natin na doon siya nanalangin ay makikita sa Luke chapter 6 verse 12. Babasahin ko po sa Tagalog. At nangyari ng mga araw na ito na siya ay napasa bundok upang manalangin. At sa buong magdamag ay nanatili siya sa pananalangin sa Diyos. Kaya ito ay sa bundok. Ito ay bundok sa Galilea. Yun ang place. Hindi natin alam kung ano ang pangalan ng bundok na ito, ngunit ito ay isang bundok sa Galilea na safe at ito ay quiet place sapagkat bundok upang makakonsentrate ang Panginoon sa kanyang pakikipagnaig, kanyang pakikipag-usap, sa kanyang pasasalamat, sa kanyang kahilingan sa kanyang Ama na nasa langit. Ito ay magkaroon ng konsentrasyon sa kanya, sa kanyang pakikifellowship sa kanyang Ama. Ano ang duration? Gaano kahaba ang kanyang panalangin sa bundok na ito? Ang sinabi sa aking binasa ay magdamag na nananalangin ang ating Panginoon. Hindi natulog. Hindi natulog. Magdamag. I take this literally na talagang literal na magdamag na nanalangin ang ating Panginoon sa kanyang Ama sa isang bundok. Ito rin yung batayan sa mga iglesia at mga grupo ngayon ng mga mananampalataya na mayroong tayong tinatawag na overnight prayer meeting. Ngunit medyo kukunti lang yung nakakagawa ng ganito. Ang ginagawa ay midnight prayer meeting. Ngunit ito ay magdamag na nanalangin ang ating Panginoon. Meron ang nagtatanong, ano na lang kaya ang kanyang
sinabi? Ano kaya ang kanyang panalangin sa Ama? Hindi natin masyadong alam, pero merong context dito na ito, sa tingin ko, ang focus ng kanyang pananalangin sa Ama. Napakarami, ngunit ito ang makikita natin na focus sa kanyang panalangin. Ano yon? Before making a crucial decision about choosing the 12 disciples. Kaya siya nanalangin. Mahabang ginugol niyang panahon patungkol sa paggabay ng Panginoon sa kanya, sa pagpili niya ng kanyang 12 na alagad. At mababasa natin na kinaumagahan sa verse 13, at ng araw na ay tinawag niya ang kanyang mga alagad, at siya'y humirang ng 12 sa kanila na tinawag naman niyang mga apostol. Kaya sa mga alagad ng Panginoon, namili siya ng 12 at tinawag din sila ng mga apostol. So they were not only disciples, but chosen apostles that would represent Him to this world or to people. Kaya malaking decision yon, pagpili ng 12 alagad niya. Merong ngang nag-comment na ang Panginoon nanalangin na ng magdamag. Judas pa yung isa. Parang sabi ng isa na parang nagkamali pa ang Panginoon sa isa. Bakit napili pa niya si Judas sa 12? Ngunit sa tingin ko at pananaw ng maraming mga scholars, hindi nagkamali ang Panginoon sa pagpili niya sa 12, pati si Judas. Sapagkat kasama na sa plano ng Panginoon na isa na malapit sa Kanya, na naging alagad niya, ang magkanulo sa Kanya ayon sa plano ng ating Panginoon. Ito ang hindi natin lubos na maintindihan, mga kapatid. Bakit plano ng Panginoon? Bakit pinili ng Panginoon si Judas na isang alagad niya, na tinuruan niya, na kasama niya ng 3 taon, pagkatapos siya lang din pala ang magtraidor sa kanya? Ito ang hindi natin lubos na maintindihan. Hindi rin natin ma-question. Itong tinatawag nating the sovereignty of the Lord. But to balance this sovereignty of God, there is what you call the responsibility of man. It was the sovereign plan of the Lord that Judas will deny Him, ipagkanulo siya, betray Him. Ngunit, alam niyo mga kapatid, mayroon pa rin pagkakataon si Judas na magsisi sana sa kanyang kasalanan kung pagkatapos na ipinagkanulo niya ang Panginoon ay nagsisi sa kanyang kasalanan, tinalagdan ng kasalanan, at pumunta sa Panginoon at tinanggap niya ang Panginoon na tagapagligtas, o gumawa ng desisyon ng pagsisisi. Kaya nga lang, hindi gumawa ng ganon na desisyon si Judas. Ang application po nito ay sa atin ngayon, kung bago tayo gagawa ng malaki, mabigat na desisyon, kailangan po natin ang panahon, mahabang panahon na gugugulin sa ating pananalangin sa ating Panginoon. Ano-ano ang mga mabibigat na desisyon na dapat po nating pag-ukulan ng panahon, humingi ng karunungan sa Panginoon at Kanyang guidance upang maging tama ang ating mga desisyon. Una, ang ating karir. Anong kurso ang kukunin mo sa kolehiyo? Kailangan ipanalangin mo yan at gabayan ka ng Panginoon. Sapagkat kung ikaw ay magkamali, maraming panahon ang magugugol, maraming pera ang magagastos, at maraming mga material ang mawawalang bahala kung tayo ay hindi nagdesisyon ng tama patungkol sa ating karir. Pangalawa na malaking desisyon sa atin ay patungkol sa lugar na paglilingkuran natin. Halimbawa, ikaw ay nagtapos ng pastoral ministry sa Bible School. Isang desisyon muli ay
saan ka maglilingkod sa Panginoon. Idalangin mo yan. Hindi basta kahit saan ka nalang pupunta. Idalangin mo, gagabayan ka ng Panginoon, at ituturo niya sa iyo kung saan ka maglilingkod. Otherwise, you are going to spend your time, you are wasting your time if you go to a place where the Lord is not leading you. Isa pa na mabigat na desisyon na dalhin natin sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin ang pamilya o pag-aasawa, pagpapakasal. Sino ang pakasalan mo? Sino ang maging misis mo o mister mo? Ito'y mabigat na desisyon. Mabuti kung ang maging isa na pakasalan mo ay parang damit na pwede mong alisin, magsuot ka ng iba, alisin mo muli, magsuot ka ng iba. Hindi. Ang pag-aasawa, mga kapatid, ay tinatawag na no exchange, no return. Hanggang kamatayan yan. Ganyan kahaba ang prinsipyo ng pag-aasawa ayon sa salita ng Panginoon. Kaya kinakailangan na manalangin ka kung sino ang pagkakasalan mo at magkakaroon ka ng pamilya. Isa pa na desisyon, saan kayo maglilingkod sa Panginoon? Halimbawa, meron ka ng pamilya. Saan ba kayo maglilingkod sa Panginoon? Idadalangin mo rin yan. Mahirap na desisyon yan sapagkat hindi lang ikaw ang desisyon kung saan ka maglilingkod sa Panginoon, ano ang iyong gagawin, kundi buong pamilya mo. Kaya ang desisyon ay kailangan mag-agree ang iyong misis, ang iyong mister, ang iyong mga anak, kung saan ka maglilingkod sa ating Panginoon. Kaya ito'y mga mabibigat na desisyon na kinakailangan natin, mga kapatid, na pag-ukulan ng panahon sa pananalangin. The Lord Jesus Christ, on top of that mountain, prayed the whole night before choosing His disciples. And that was a big decision. Pangalawa na lugar. In John chapter 6:11 at saka Matthew 14 and Matthew 14 verse 19. Pero basahin ko ang John chapter 6 verse 11. John 6:11. Kinuha nga ni Jesus ang mga tinapay at nang makapagpasalamat, yon, ay ipinamahagi niya sa kanilang mga nakaupo at gayon din naman binigyan sila ng mga isda kung gaanong ibigin nila. Ito ay sa solitary place. Mababasa natin yan sa Matthew 14:19 o sa desert place. Yan ang kung minsan iba-iba yung mga salin, pero ang isang salin ay in a desert place, sa disyerto, na doon walang vegetation. May mga puno, konti lang, mga bato ang nandyan, walang nakatira doon. Ito ay sa disyerto. Ito rin ay sa Galilea. At pinakain dito ng Panginoon ang 5,000 mga lalaki, hindi pa kabilang ang mga babae at mga bata. Marahil baka umabot ng 15,000 ang pinakain ng Panginoon doon sa disyerto. Kung isama ang bilang ang mga bata at mga kababaihan. Meron pang nagsabi na commentator, about 20,000 daw. Meron din nagsabi na about 10,000. Hindi natin alam. Ngunit alam natin na multitude ang pinakain ng Panginoon doon sa disyerto. Ngunit ang focus dito ng Panginoon, ang focus na makita natin dito ay yung binasa ko kanina na sinabi, at nang makapagpasalamat. Alam natin yung kwento na napakaraming tao at mga gutom na yung tao. Ang sabi ng mga alagad, pauwiin natin sila, gagabihin na tayo. Ngunit sabi ng Panginoon, pakainin niyo sila. Sabi ng alagad ay 30 denarii. Hindi
maaring kasya sa napakaraming taong ito? At saan sila pupunta na bibili ng tinapay? Maubos na sa mga panederya, ang mga store noon, ang tinapay. Hindi pa makakain ng lahat. Ngunit alam natin ang kasaysayan na mayroong isang binatilyo na nagdala ng kanyang baon o meron siyang dinalhan ng pagkain at mayroong 5 loaves of bread and 2 fish. Yun ang dala niya. At dinala ni Andrew sa ating Panginoon. Pinagpala ng Panginoon yon at ang sinabi dito, nagpasalamat sa Ama. So ang focus dito mga kapatid ay pagpapasalamat sa Panginoon. Sa ating pananalangin, huwag nating kalilimutan ang pagpapasalamat sa Panginoon, lalong-lalo na sa mga pagpapala na tinatanggap natin kahit sa pagkain natin. Meron nagsabi sa akin na kung tayo magpasalamat kahit sa merienda daw, ay gaano ba ang halaga yung merienda, yung snacks natin para tayo mag-pray. At sabi ng iba, kung ang halaga ay piso, wag na. Siguro kung umabot daw ng 5 piso, 10 piso. Hindi ganon. Dapat magpasalamat tayo kahit na ang halaga ay piso, 5 piso, 10 piso, at iba pa. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Kasi dito, itong itinuro ng Panginoon sa kanyang mga alagad at sa lahat ng mga tao na tumitingin sa kanya. Tumingala sa langit at nagpasalamat sa Panginoon. At ako'y naniniwala na dahil sa kanyang pananalangin at pinagpala ang pagkain na dinala sa kanya, ay nagkaroon ng milagro na pagkain. Ang tanong ay, kailan nangyari yung milagro? Nung nanalangin ba ang Panginoon, habang nanalangin, dumami na kaagad? Hindi po. Noong nagbibigay na ang mga alagad sa mga tao na 50-50, maganda yung order, tag 50, kasi kung napakarami, nako, magkagulo. Kaya 50-50 ang grupo. Nung nagbibigay na sila, ay hindi na uubos yung nasa basket. Bigay sila ng bigay ng tinapay at ang isda, hindi na uubos kasi doon dumadami, doon ang milagro na nangyari sa pagkakataong ito. But again, the focus is that we should be thankful to the Lord always. Mga kapatid, araw-araw mayroong pagpapala. Paggising natin sa umaga, pagpapala na yun. Kalusugan natin, pagpapala na yun. Kalakasan natin, pagpapala na yun. Magandang panahon, pagpapala yun. Umuulan, pagpapala pa rin yun. Tayo ay saksi ng saganang pagpapala ng Panginoon araw-araw, maghapon hanggang gabi. Sa buong buhay natin, maraming pagpapala ng Panginoon. Bulag tayo kung hindi natin nakikita ang pagpapala ng Panginoon. Anong gagawin natin? Magpasalamat lagi sa ating Panginoon. Mababasa rin natin yan sa Ephesians 5:20. Giving thanks always for all things to God in the name of the Lord Jesus Christ. Tayo ba ay mapagpasalamat na mga Kristiyano o mareklamo ng mga Kristiyano? Hindi sana, kundi tayo ay laging nagpapasalamat sa ating Panginoon. Yun ang focus dito. Ang pangatlo sa ating pag-aaral, Mark 1:35. Sa Mark 1:35, babasahin ko, at nagbangon siya ng madaling araw na malalim pa ang gabi at lumabas at napasa isang dakong ilang at dooy nanalangin. Saan siya pumunta? Ito ay sa solitary place. Parang desert place pero solitary place ang pinanggit dito. Ito ay isang bundok at safe, quiet din yon, at nanalangin ang Panginoon doon. Ano ang focus dito? Number 1, ang Panginoon nanalangin ng kapangyarihan ng Diyos na maibigay sa Kanya
at pagpapala ng Diyos sa kanyang gawain. Bakit po? Sapagkat kung titingnan natin ang 38 at saka 39, noong hinanap siya ng mga alagad, natagpuan siya, pagkatapos ay anong sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad? Verse 38-39, at sinabi niya sa kanila, magsiparaon tayo sa ibang dako ng mga kalapit na bayan upang ako'y makapangaral din naman doon, sapagkat sa ganitong dahilan ako'y naparito. At siya'y pumasok sa mga sinagoga nila sa Galilea na nangangaral at nagpapalabas ng mga demonyo. Kaya ito ay nagpapakita na ang kanyang focus sa kanyang pananalangin sa kanyang Ama doon sa solitary place ay kapangyarihan at pagpapala ng Panginoon para maging matagumpay ang kanyang pagpasok sa mga sinagoga sa Galilea at sa pangangaral ng Ebanghelyo at maliligtas ang mga tao. Kaya yun po ang gawin natin din na focus. Bago natin gawin ang ating dapat gawin, ay manalangin tayo upang gabayan tayo ng Panginoon at bigyan tayo ng Panginoon ng kapangyarihan at magtagumpay tayo sa ating gagawin. Merong ang kasabihan na before any work, before any project, before any endeavor, pray to the Lord. Kaya prelude everything in prayer, interlude everything in prayer, and postlude everything in prayer. Ibig sabihin, bago at habang at pagkatapos na nagawa natin ang isang gawain, ay nakapanalangin na tayo ng maraming beses. Isa din siguro na focus dito ay pasasalamat. Walang bang binanggit dito, ngunit kung titingnan ninyo ang verse 21, maraming pinagaling ang Panginoon, 21 at saka 34. Maraming may sakit, dinala nila sa kanya, sa Capernaum, tapos pinagaling niya sila. Kaya ito ay dahilan ng kanyang pasasalamat sa kanyang Ama. But the focus is that before doing His work, the Lord prayed to God. Ito ang tatlong bundok, tatlong lugar na doon nanalangin ang ating Panginoon. Ang isa ay doon sa bundok, ang isa, disyerto, ang isa ay doon sa solitary place. Ang hamon sa atin, mga kapatid, ay there must be a place, a safe place for us to pray to the Lord, to fellowship with the Lord, to commune with God in prayer. There must be a time for us to pray alone with God. Oo, meron tayong pananalangin na grupo, pamilya. Ngayon, ang ginagawa natin about 8 o'clock ay we pray. But wag nating kaligtaan na we should pray alone with God. There must be a time alone with God na katulad ng ginawa ng ating Panginoon sa dalawang lugar na ating nakita ngayong gabi. Ulitin ko yung sinabi ko kanina. Bago natin gagawin ng isang bagay, plano natin, prelude it with prayer, and then interlude it with prayer, and postlude it with prayer. Kaya mga kapatid, ito ay hamon na tayo ay laging mananalangin. Ang tanong ko ay, mayroon ba kayong isang lugar na paborito, na pinupuntahan kung kayo manalangin? Sa inyong kwarto? Sa inyong bahay, sa kusina, sa labas ng bahay, pwede yan. There must be a place for all of us and for us individually, a time with God in prayer. Ngayon, hindi pwede sa labas, hindi pwede sa bundok, mahirap ngayon ang panahon. Ngunit there must be a place where you could meet the Lord alone, quietly in prayer. Tayo pa'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sa napag-aral namin. Iba't ibang lugar na doon ang Panginoon nanalangin. Ito ay sinulat upang kami ay matuto
at sundin namin ang yapak ng Panginoon patungkol sa pananalangin. O Diyos, merong mga focus ng Panginoon sa kanyang pananalangin. Ganon din, Panginoon, makuha namin ang katotohanan ito. Lalong-lalo na ang malaking desisyon na gagawin namin. Na huwag namin gagawin ang anumang desisyon kung hindi kami dumako sa inyo ng taimtim at mahabang pananalangin. Panginoon, dinadalangin namin na gabayan niyo kami, bigyan niyo kami ng katalinuhan, ng karunungan, upang lahat ng aming gagawin ay ayon sa inyong kalooban at ang inyong pangalan ay siyang mabigyan ng kapurihan. Dinadalangin namin muli, Panginoon, bigyan niyo kami lagi ng kalakasan, kalusugan, ang aming mga kapatiran na mayroong sakit, ikaw, Panginoon, ang magpagaling sa kanila. Kami na mayroong kalusugan, bigyan niyo kami ng palaging lakas at kalusugan upang magawa namin ang aming mga tungkulin at magawa namin ang aming mga gawain. At tulungan niyo kami sa aming paglilingkod sa inyo. Ito ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. Thank you very much. Magandang gabi po sa inyong lahat.